Huli ka ngayon. Huli ka dyan. Sa pagpapalaot ng mag-asawang mangingisda, imbis na isda ang mahuli, isang malaking ibon ang nalambat. Para bang nanlilisik ang mga mata ng ibong ito. Anong klase ng ibon nga bang tampok sa mga nakamamanghang videong ito? Yan ang ibon na rin. Sa Kalibo, Aklan, nakita ng residente si Archie ang malauwak na ibong may mapula at parabang nanlilisik na mata. Habang kumakain ako sa bahay, maingay yung yung paligid. Doon sa may itaas, pag tingala ko, napakaraming mga ibon. Nagulat din kasi malalaki siyang ibon na first time ko lang nakita yung ganong klaseng mga ibon. Tapos sabi ko parang hindi naman siya uwak kasi iba eh. Dahil hindi matukoy ni Archie kung anong uri ng ibon ang nakita, kinuna niya ito ng video at saka niya ito pinost online. Tinanong ko yung mga tao, anong klaseng ibon ito? Dahil daw sa nakakatakot nitong itsura, may ilang nagsasabi na baka daw may dala itong masamang pangitain. Sabi nila, minamalas ka pag makita ka ng ganyang ibon. Pagkain na mukhang ipin. Hindi pa karaniwan ang itsura niya. Para siyang alien. Rob, ano to? Ang dapat sanang summer fun, nauwi sa balibagan at kaladkaran. Natuloy pa kaya ang kasiyahan? What if nakasalubong niyong isang nilalang na lumilipad? Sig-itim ng gabi at tila nanlilisik ang pulang-pulang mga mata. O wag muna kayong tumakbo. May gusto ako sa inyong pakilala. Ayon kay Doc Sean, isang wildlife veterinarian, posibleng mga Asian glossy starling ang nakita ni Archie. Ano siya, no? Distinguishable siya dun sa itsura niya basically, na pure black, tapos crimson red or scarlet red yung tawag nila dun sa mata niya. So yun yung tapos itim yung pupils. Considered sila as highly adaptable na ibon. So kayang-kaya nilang sumabay sa pamumuhay natin dito sa syudad. Wala naman silang dinidistinguish na shelter. So pag tingin nila is secure yung area, doon sila tatambay. Na pagkakamalan nga silang ibon ng demonyo or malas, ganun. Kasi yung physical appearance nila is talagang itim tapos pula yung mata. Ay yung mga beliefs na to is wala naman siyang basis kasi yung ibon is wala naman siya talagang dinadalang problema para sa mga tao. Ang mas mabuting isipin ay ang tulong nila sa atin at sa kalikasan. Isa sa mga pinakamalaking benepisyo nila para sa atin is yung kumakain sila ng mga peste, ng mga lamok, langaw, ipis. Dito naman sa Torrijos, Marinduque, nakilala namin si Antonio, isang mangingisda. O ano ka ngayon? At imbis raw na isda, malaking ibon ang kanilang nalambat. Hala. Very neat. Papalapit kami ng palapit. Nung ko na ayun pala ay nakasabit ang toka doon sa lambat namin. Ang kulay ng ibon ay may itim-itim na kulay brown. Tapos yung kanyang toka ay kaya hindi ko matanggal ay merong giting-giting na parang salagari. Tapos yung paa niya ay parang sa itik. Siyempre, nagulat kami. Ang akala nila nanguhuli din ng isda ang ibon ng oras na yun. Akala ko yung ibon na yun, kumakain lang ng flying fish. Noon lang kami nakakita ng ibon na gano'n nung araw na yun. Pero ang kawawang ibon sumabit pala sa lambat. Sa video, agad-agad na tinulungan ni Antonio ang ibon. Pero dahil sa pagkakasabit nito sa lambat, nahirapang maalis ang ibon. Anong klaseng ibon kaya ito? At magtatagumpay kaya silang mapalaya ang ibon? Ayon pa rin kay Doc Sean, ang ibong ito naman ay isang brown booby bird. Isa sila sa mga tinatawag nating seabirds or marine birds. Ito yung mga ibon na nakatira sa malapit sa dagat. No? Sa kanila meron silang mga webbed feet na ginagamit nila pang langoy o pang lutang o yung feathers. Pwede din itong maging dark brown to blackish. Tapos puti yung ilalim nila, yung mga tiyan.
tsaka yung kanilang beaks. Tapos yung beaks naman nila ay pointed, pero at the same time, slightly serrated siya or jagged dahil ito yung ginagamit nila panghuli ng mga isda. Malamang ay nanguhuli ito na makakain ng masabit sa lambat. Ang ginagawa niyan, pag kumakain sila is lilipad sila ng mataas, tapos i-dive nila yon yung mga isda, mga pusit. So yung nangyari dun sa video is most likely since nakawit na nga yung mga isda dun sa lambat is dun siya tumira, no? Like yun yung dinive niya. Ang brown booby na sumabit sa lambat ni Antonio, Hila na lang. matagumpay niya ring napakawalan. Ay! Oh, alpasin na natin! Likat ka! Para sa akin, kaya ko siya binalik sa kalikasan kasi naisip ko na bihira lang yung ibon na yun at saka may buhay din sila na katulad natin. Ayon sa DENR, ang brown booby ay considered na endangered species. Pabayaan lang natin sila, huwag natin silang susubukang huliin dahil ito ay labag sa batas. Sa dami ng mga ibon sa langit, may lalapag sa ating harapan. Hindi lang para tayo'y may kamanghaan, kundi para tayo rin ay may matutunan. Oh, alpasin na natin! Likat ka! Dahil mong alam, Kuya Kim,